1, sabi dito is, Then said he unto the disciples, It is impossible, but the offenses will come. But woe unto him through whom they come. It were better for him that a millstone were hanged about his neck and he cast into the sea, than he should offend one of these little ones. Take heed to yourself. If thy brother trespass against thee, rebuke him, and if he repent, forgive him. And the last verse, and if he trespass against thee 7 times in a day, and 7 times in a day turn again to thee, saying, I repent, thou shalt forgive. Sandaling manalangin po tayo. Lord, salamat po sa muling Sunday na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat po, Lord, sa week na pagpapala sa aming mga trabaho, sa aming family. Salamat po, Lord, for continuous grace to reign over us. Salamat po for safety. Salamat po for our travels. Salamat po sa lahat na binigay niyong biyaya. And ganyan din naman po, Lord, please give us a hedge of protection as we have encounters ng mga giyera all around our premises, O Lord, na bigyan niyo kami ng protection. And itong Sunday gospel service na hindi ito magiging hadlang sa aming sharing of devotion. And ganyan din naman po, Lord, sa mga kapatiran na hindi po sila maaaring makapagsimba. It's because of fear na palakasin niyo po sila, O Lord, na ito ay magiging encouragement kasi nga po, sabi niyo po sa Book of Revelation na it will come to pass. Lagyan din naman po, Lord, na tinutupad niyo po yung mga pangako na pinanghahawakan namin po, Lord. Ganyan din naman po, Lord, linisin niyo kami sa aming pagkakulang, pagkasala. Please give thy wisdom in your word. We love you in Jesus' mighty name. Amen. So, living in a world or living with the grace in a world of offenses. Parang nagiging timing po yung topic, no? Sa sitwasyon natin ngayon dyan, no? Hindi naman lang sa dyan po sa UAE. So, lahat naman po dito. So, kung nakabukas po kayo sa mga television, no? I mean, every part of the world is having a situation na gaya nito, no? Mga giyera, mga humors of war. Sabi nga ni Pastor Jake na it is inevitable. Sabihin natin na God is fulfilling His plan, no? His divine plan, no? Minsan nakakalungkot kasi of course yun, no? Yung trauma na, for example, na you're in the middle of a battleground, no? Hindi mo alam kung saan babagsak yung isang object, no? Yung debris ng isang object, like yung mga drone, yung mga missiles, di ba? Hindi natin alam kung saan babagsak. Pero on the brighter side, yung pagpapala is we are still safety, no? Na we considered now yung giyera na it's highly parang intense na siya, but yung provision ng Panginoon na still, no, tayo ay nakakapagtipon, no, nakakapag church, nakakapag sabihin natin nakakapag rinig tayo ng salita ng Diyos is enough a blessing na mag-i-encourage sa atin. Kaya din sinabi din ni Pastor Jake, no, na yung iba is nagpapanik buying na, no, nagpapanik silang lahat. But for us, yes, still, we're still afraid, but nangingibabaw uh, yung salita ng Diyos, no, para i-comfort po tayo. So, in a world of offenses, so before tayo mag-umpisa in a biblical term of offense, maaari nating balikan yung story regarding Adam and Eve, no? In the story of creation, when Adam and Eve, no, they offended God na instead of God saying to them na do not eat this fruit, but still, no, they eat that fruit, no, na it was really forbidden, a simple instruction, no, na sinabi ng Diyos, wag, no, wag mong kainin or wag niyong kainin, but instead they disobeyed God, and with that simple disobedience, that offense, no, it was rolled out from the Old Testament down to the New Testament until in our present generation. So ganun po 'yon. So sin entered the world, no? Yung guilt, yung death, yung destruction,
ito na yung nararanasan natin. It's because of that simple offense. So, in a biblical sense, it is a condition of the heart where pride or yung pride or unmet expectation causes a person to stumble. So, karamihan sa atin, di ba, no? Meron tayong mga personal ideology. Sabihin natin ideology na bawat isa sa atin, no, gagaya natin ng mga Baptist, no, na we believe that God is sole creator, no? Parang gano'n na we believe God, we obtain salvation by God through Jesus Christ. And it's because of different perspective, no? Sa ibang mga relihiyon, katuruan, kagaya ng katuruan ng Islam, kagaya ng katuruan ng Budista, yung Buddhism, Hinduism, meron silang katuruan na which is contrary sa ating pananampalataya, and with that teachings, it will create an offensive, uh, parang it will create an ano, di ko lang mano eh. It will create an offensive teachings sa kanila, kasi sabihin natin yung Diyos nyo ay hindi talaga Diyos, kasi hindi naman talaga siya Diyos, kasi isa siyang, sabihin natin, wala siya sa Bible, parang ganon. But kung ibabalik lang natin, no, it's because of that particular sense na doon nanggagaling yung offense, na offend sila, kaya ginagawa nilang ganito kasi they want to proclaim their faith na sila yung tama, and then yung nangyayari is they try to offend sa ibang mananampalataya to convince na sila yung tama, parang ganon. But in our story, no, to discuss further about the topic about offenses, pinili ko si Joseph na isang magiging example natin for tonight, to look further about how offenses can be navigated, kasi hindi naman sa sabihin natin inevitable siya, unavoidable siya. So God is teaching us how to turn that offense into an opportunity para tayo'y lumago. So if we could still remember, di ba, si Joseph during his time, so parang in the story of Genesis, di ba, when Rachel, no, pinanganak niya si Joseph, Jacob that time was already old. Meron na siyang, siguro nasa katandaan na niya, no? Nasa katandaan na siya, where he I mean when Joseph was pinanganak, no? Though si Joseph is hindi yung pinakabunso, kasi si Benjamin yung pinakabunso. But siguro sa atin, it is very common, di ba, na pag, lalo na sa di ba, yung mga, halimbawa yung mga lolo, lola, pag may makikita silang maliliit na bata na apo, always silang na-amaze. Parang ganun yung kasing situation na that revolves na nagiging conflict sa family, kasi syempre during those time malalaki na yung mga kuya niya, no, yung 11 brothers niya, ay yung 10 brothers niya malalaki na. And with that scenario, no, na ikakat ko lang ng story ng short, di ba? So he was highly favored with Jacob, di ba? Binigyan pa siya ng quote that symbolizes yung pagiging future role niya sa Israel. And then another situation na yung dreams niya, yung interpret niya yung dreams na yung heated shades, no, yung gray na yung sa kanya yung nakataas, yung sa mga kapatid niya yung parang nakayukbo, and then yung dream naman na siya yung magiging leader ng Israel, na kinonfront siya ng mga kapatid niya na parang yung instead na yung mga nakakatanda mag-rule sa kanya, siya nabaliktad yung role, na yung mga kapatid niya yung magsisilbi sa kanya in his future role, which is totoo naman nangyari. It's because of God's prophecy. So parang ganun. So binenta siya sa Egypt, and then ganun yung nagiging storya na during those times, Joseph was really offended. And his life, no, yung buong buhay ni Joseph illustrates the key principle na yung offenses is yung pagiging yung na ano yung sa Tagalog, pasensya, nahirapan din sari, yung feeling niya na yung pagiging yung feeling niya na na-offend siya, no, yung feeling niya na-offend siya, it was in a form na
nag-i-influence sa kanya nga parang to love more his brothers, parang ganon, to forgive more, no? The opportunity na tulungan yung mga kapatid niya. And with that, parang with that parang with that situation sa buhay ni Joseph is God is showing na opportunity sa isang tao, no, not only to Joseph but among us, na yung offenses pala is magiging fruitful, no, hindi siya kawalan. Kung i-describe ko yung halimbawa kung na-offend ka, hindi siya kawalan, kasi with that situation gagamitin ka ng Panginoon to be more a blessing than to parang magalit, parang ganon. So the first point I will discuss to you is all about offenses will come, no? Sabi nung Luke chapter 17:1, no? When Jesus begins acknowledging a hard truth, no? Sabi ng Panginoon na offenses are really unavoidable. So life in a fallen world involves mistakes, misunderstanding, and yung kasabay nito is sin. So even in our story, Joseph, no, kahit nagiging faithful siya, nagiging obedient siya, yung story niya na yung betrayal na nangyari sa kanya, no, especially sa mga kapatid niya, okay lang sana kung na-betray siya sa ibang tao, no? Siguro sa kapitbahay niya na-betray siya, sa mga friends niya na-betray siya, but yung pinakamasakit is sarili mong kapatid, buto mo sa ano ba yun? Parang your own blood, no, your own bone, no, parang masakit kasi within your family. And another example, pasensya na kasi naghahang, saglit lang. So, yun nga, masakit in the sense na, siyempre, kapamilya mo yung sabihin natin in vernacular, no, nag-tridor sa'yo, parang ganon, no, nag-betray sa'yo. So, eventually, kung sa atin nangyari, for example, if ever sa akin nangyari yun, so, eventually, I will result into parang magalit, no? So it's normal na magalit, and minsan it will turn, sabihin natin, a broken family kung i-describe natin. It will form into hatred, no? Hatred, and even sometimes it turns to be nagkakapatayan, parang ganon. It's because of betrayal. But that occasion, no, for example, no, na if someone suddenly, na parang if suddenly, no, nakakapag-offend sa atin, no, how about ganito na lang, it's just an example, no, halimbawa sa church natin or sa ibang church na usually it might not be happening sa ating church, but most likely it's just an example, no, na halimbawa, no, sa atin we have a core group na sabihin natin na may in charge tayo for a particular week, sabihin natin naglilinis tayo, gumagawa tayo ng pre-cleaning, or sabihin natin we are the in charge sa pagkain, sa preparation, or sa post-cleaning, parang ganun, or sa preaching, ganun. So, if one of, sabihin natin, isang kapatiran natin na hindi makadalo, no, na hindi siya makaabot sa during sa paglilinis, so most likely, 'di ba, na-offend tayo. Sana ba si ano? Parang ganun yung storya eh. Sana ba si ano, si ganito, wala pa eh. Baka na ano, napunta sa mall or sumama sa kanyang mga friends kasi Friday night. So, or Saturday night, sumama sa mga friends, hindi na naglinis sa church. So, we have our own speculation, no, na kahit hindi pa natin nasabi, pero sa ating isip, parang na-offend na tayo, tas babalikan pa natin yung isip natin na sige lang, pag Sunday kakausapin kita, papagalitan kita, parang gano'n, no? Parang i-re-reprimand mo siya na kasi hindi siya sumipot. Yun pala yung term, pasensya na. Hindi pala siya sumipot kasi nawawala ako sa topic eh, kasi minsan tinatry kong i-ano sa Tagalog. So, hindi siya sumipot. So, ikaw nagalit ka na, and siyempre na-offended ka na. Siya rin, hindi mo rin alam kung saan siya napunta talaga, or minsan yung iba talaga wala lang pamasahe, or wala siyang pera, o walang pang taxi, o walang pang bus, di ba? Tas in our mind, hinuhusgahan na natin yung tao na hindi natin alam what is the real scenario na during that time na hindi siya nakapunta. So,
in John chapter 16 verse 33, sabi doon is it is impossible that offenses will come, sabi ng 17:1 sa Luke, but on the account of John, sabi dito is that in the world you shall have tribulation, but of good cheer, I have overcome the world. So offenses is unavoidable, no? Sabi ko na hindi talaga siya maiiwasan. So it might be on a certain ways, no? Especially sa atin, no? Always tayong na-offend. Kagaya ng yung iba, halimbawa, no? Example lang, yung nagda-diet. Siyempre, pag napunta ka sa mall, maraming ice cream, na-offend ka doon kasi gusto mong bumili pero bawal kasi medyo mataas na yung blood sugar mo. Parang ganun na may example, na-offend ka in every ways na parang yung expectation mo hindi na met, tapos yung mga nakaharap mo is nagiging pasaway sa harap mo, so na-offend ka, parang ganon. So Ecclesiastes chapter 7 verse 20, that there is not a just man upon on earth that doeth good and sinneth not. So lahat talaga, bawat isa sa atin may form of parang na-offend na, or ikaw yung nag-o-offend sa iba, no, na hindi mo yan maiiwasan. It's because of our innate, yung parang innate nature natin na tao tayo na with a simple click sa ating kamay, no, na we can do something bad sa iba na na-offend sila. And First Peter chapter 4:12, sabi din dito na think it not strange concerning the fiery trial which is to try you. So totoo po 'yun kasi nga po, 'di ba? Sino nakaranas sa atin na pinagpi-pray natin na Lord, bigyan mo ako ng kalakasan for this particular temptation, no? And then the following day, syempre, pagkagising mo, pagkapunta mo sa trabaho, pagkapunta mo sa work, along the way, yung pinagpipray mo that night, nire-remind sa'yo sa Panginoon, no, harap-harapan, no, o anong gawin mo dito sa ganitong sitwasyon, no, na sabihin mo, Lord, please protect my eyes. Parang ganun, example ko lang, no. Sabi ko, Lord, during that night, Lord, please protect my eyes. Please protect my emotions or my thoughts, no. Then, pagkapunta mo sa trabaho, siyempre yung makikita mo dito kasi so much yung liberty dito. Sa harap-harapan mo na, sinasampal ka na, nire-remind ka na sa prayer mo that night. So, Lord, sana naman di ako magkakasala sa ganito. No, parang ganun. So, na-offend ka sa sarili mo. Minsan kasi sabihin mo, Lord, ba't naman ganito? So, God is just trying to help you na to strengthen your faith, no, na lahat naman tayo na-offend, but if we rely to Him, parang gano'n, no? If we focus on Him, maaari nating ma-avoid yung kasalanan. So rather than holding resentment, a mature believer responds with patience, prayer, and trust in God. Kaya nga minsan, yung mga kapatiran natin, hindi natin sila husgahan. It's just because na hindi sila nakasipot, it doesn't mean na hindi nila gusto, but circumstances may kick in, no? May circumstances may come, kasi minsan kasi wala din kasing tayong pamasahe, we just admit, no? Kasi karamihan naman sa atin nakasuporta sa, halimbawa sa Pilipinas, yung budget natin medyo gipit, no? So hindi natin sila husgan. Instead, we should pray for them, no? Na sana next time makadalo sila sa ganitong klaseng, sabihin natin yung assignment na binigay sa atin ng pastor natin. Second is, woe unto him that offends. So Luke chapter 17:2. So offenses will happen, but causing others to stumble is serious. Yun yung nire-remind sa atin ng Panginoon. God repeatedly warns in scriptures that our action influence others. Totoo po talaga yon. So in the case of Joseph, no, yung mga kapatid niya na binenta siya, it's because through, sabihin natin, totoo naman talaga nagsiselos yung mga kapatid niya sa kanya kasi nga siya yung favored noon, kasi siya yung, hindi naman sa bunso, pero pinaka-close siya sa bunso. And with that situation, no, na-offend si Joseph sa kanyang mga kapatid, and then in return, binenta siya just to get rid sa kanya, no. So why Christians must be, sabihin natin na careful about sabihin natin, our actions with others. So totoo po ito. Ganito, igagawin ko na lang ng example. So a mature Christian, no, example ko to. Isang famous influencer po siya sa Pilipinas, no. Isa po siyang leader ng isang grupo ng mananampalataya na
nakita siya, nahuli siya ng isang mga membro na umiinom ng beer. Sabihin natin example. So, yung mga member niya, nagtataka, sa ba't umiinom ka ng beer? Na bawal sa isang Kristiyano na umiinom ng beer. Sabi nung isang church leader, sabi niya, mas pinaka-worst si Jesus. Kasi yung pinainom ni Jesus nung wedding at Cana is yung tadyang. Kasi sa Bisaya, kasi yung tadyang is yung malaking barrel, yung malaking oak barrel, parang ganun. Sabi niya, ina-example niya, minamak niya na si Jesus daw yung promotor na nagpapainom. So, siyempre, kung ikaw yung miyembro ng isang simbahan na pinopromote yung pag-iinom ng alak, baka in the long run, yung isang miyembro magiging lasenggero na, no? Na yung miyembro nagiging lasenggero, eventually nagiging pasaway siya sa pamilya na parang na-broken yung family niya. It's because of that wrong teaching, no? Parang may effect, no? Parang may domino effect na because of that wrong teaching, nasira yung pamilya niya, nagkawatak-watak, siguro lalong humihirap yung term, lalong humihirap. It's because of that wrong teachings na okay lang yung minom ng alak. So Jesus warns, no, na it were better for him that a millstone were hung about his neck, no, that he should offend one of these little ones. Sometimes kasi yung Bible, though Jesus pictures those children, no, na it's just because that those little ones we considered sa faith, no, yung mga kapatiran natin na bago sa pananampalataya, na maturuan sila ng maling doktrina, no, if it will better, no, yung nagtuturo ng mali, no, na nakahang yung millstone, no, mabigat yung millstone kasi 'di ba yun yung bilog na pinanggigiling ng ng wheat. So it were better for him na i-cast sa dagat, no, para sa tubig, at saka nakahang yung leeg niya. Ganon kaseryoso yung Panginoon na yung mga ngaral, kung magtuturo ng mali, pinapatay ka ng Diyos, no? Matthew chapter 18 verse 6, sabi dito that who shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck. So he repeated again in Matthew chapter 18 verse 6 na hindi dapat sa ginagawang maling interpretasyon ng Biblia, kasi nga po maraming, sabihin natin, mamislead, no? Maraming mamislead. It's just because of our simple joke, no? Karamihan kasi nakakatandang Kristiyano, no, pag nagkatipon-tipon sa kapihan or something, 'di ba, yung mga group session natin, no, after church. At saka mayroong mga bagong member na makikinig sa atin. Yung kasi yung iba, 'di ba? Gagaya ko nung bago-bago pa ako sa church, no. Na siyempre, galing ako sa labas, pagkapasok ko sa church, I would be expecting more, no, sa mga kalalakihan, kasi whether we like it or not, no, na tinitingala natin sila, no, na we expect them to perform more, no, sa loob ng simbahan, kasi siyempre kung ikaw yung bago, ino-observe mo sila kung paano sila gumagalaw. Bawa yung kasuotan, di ba? Nagbabarong, nagne-necktie, parang ganon. Siyempre, yung bagong mananampalataya is siguro nakapantalon. Sabihin niya sa sarili niya, ito pala yung damit na prescribed ng church. Well, parang will be his ka, parang ganon. Siyempre, at the next time, gagayahin mo. So, it is just normal na titingala sila sa mga older men ng church, kasi they expected na sila yung magiging role model sa church, di ba? Tinitingnan yung pastor, tinitingnan yung mga elder sa church na nakabihis, sa mga babae din na well-dressed sila. Kaya yung ma-encourage yung mga bagong member. Pero kung yung mga old members, sabihin natin yung mga matagal ng Kristiyano, no, na tas yung magjo-joke pa ng ibang joke, or sabihin natin magtuturo pa ng ibang doktrina, siyempre ma-offend yun, hindi na yun babalik magsimba, di ba? Parang ganon. So Romans chapter 14:13 says that do not be a stumbling block, no? Parang ganon na in your brother's way, na instead sila lumago, umalis sa church, parang ganon. 1 Corinthians chapter 8 verse 9 na we should always be cautious, no, on our liberty to express, no, not to harm the weak. Kasi nga minsan din kasi hindi tayo nag-iingat sa sarili natin, meron tayong maling masabi. Believers must act intentionally, na we must be careful, no, kasi we should be always careful na
sa ating testimony, sabihin natin testimony na it will hold a big impact sa ating family, sa church and society, and especially sa mga bagong manampalataya kasi titingnan at titingnan kanila no in our society no yung mga kapitbahay natin na dati kang sabihin natin dati kang lasinggero na-save ka, no? Nabago yung buhay mo. Eh yung kapitbahay mong lasinggero, siyempre titingnan ka, na, "Uy, nagbagong buhay si paring ganito." O siyempre, yung testimony mo as a new believer, titingnan ng mga kapitbahay nyo, at siyempre ikaw is matetest ka sa testimony mo kasi yung mga kapitbahay mo titingin na sa'yo na hindi ka na humahawak ng sigarilyo, hindi ka na bumibili ng alak, hindi ka na ng babae, hindi ka na nagbabar. So, our testimony, when we are already in the church, titingnan at titingnan natin. Hindi natin yan maiwasan and we should always be remember na yung mga kapatiran natin, especially if they're new to the church, they will always look on us. But we should always inform them na not to look upon you, but to look on God. Parang ganon. The next is, if thy brother trespass, rebuke him. Luke chapter 17 verse 3. Sabi dito, love sometimes requires confrontation. So Joseph's brother feared their lives during sa famine, no, tagutom. But he guided them towards repentance instead of punishing them. Because there was a time already na nung nagkagutom na, no, may famine na, yung mga kapatid ni Joseph, di ba, lumuwa sila ng Egypt to buy goods, no, para bumili ng pagkain. So, sabi na siguro ni Joseph this time, aha, dito na kayo. So, ganito na. I-fulfill ko na yung plano ko. But hindi ganun yung plano ni Joseph. Hindi siya nag-seek ng revenge sa mga kapatid na. Instead, he looked it as opportunity of love na i-reconcile yung situation nila, no? Parang ganito, he plans to restore, parang ganun. He plans to restore the relationship. So, sa atin ngayon, in our situation, no, sa ating churches ngayon, sa ating family, or sa mga kilala natin, confronting a fellow believer about sin, no, is not actually a form of judgment, but it's an act of love. Pero depende na rin sa atin, no, kasi hindi naman lahat sa atin talaga may gift of counseling, parang ganun. So, in this scenario, no, we should let the pastors or the elders of the church to handle this kind of parang gaya ng sabi ni Pastor Jay kanina na pag if ever may kasalanan, no, so sila yung mas authorized na to give a discipline, no, to na kumausap, no, sa isang membro na nagiging, sabihin natin, nagiging pasaway, no, pa ganun kasi yung pumapasok sa isip ko, yung due for discipline, sila yung the most na magbibigay ng aral or leksyon, or sabihin natin gano'n, no, na sila yung mas in authority, baga they are the most authorized in the church na to give, no, the discipline. So halimbawa in a church members, no, na hindi naman to talaga just a common scenario, no, na halimbawa yung isang kapatiran natin o yung isang kapatiran sa isang simbahan na pinag-uusapan yung isang kapatiran, no, minsan kasi pag nakakarinig ka ng isang sabihin natin gossip from other person, yung tendency din kasi na magagasip ka rin, no, sa kanya. So parang lumala yung problema. Instead na you will confront that particular person, no, together with the guidance of the Lord, para kasi din natetempt ka na magagasip din. Parang nag-aawayan na kayo ng gossip, parang ganun. So sabi ni Jesus po, if thy brother trespass against thee, rebuke him, and if he repent, forgive him. Sabi nung Luke chapter 17 verse 3. And sa Galatians 6:1 sabi din dito, restore such an one in spirit of meekness. So we should parang, though mahirap tong challenge na to, no, ng Panginoon, but God will help us, no, parang ganon, with the help of our pastor na para kasi ganito kasi mga issues sa church, kailangan isang leader talaga na kagaya ng pastor na nag-handle ng mga ganitong sitwasyon. Sa Proverbs 27 verse 5 sabi dito, open rebuke is better than secret love. And Matthew chapter 18 verse 15 sabi dito, tell him his fault between thee and him alone. Kung hindi talaga na naiiwasan or na nare-resolve, so that would be the time na we will consult our leaders in the church para
masettle yung issue, but in so much no na hindi na lang sana dumating sa punto na magkakagulo, but let one another accept their fault, na parang gano'n na ah, parang an opportunity to reconcile na lang din sa mga kapatiran na instead na magta-try ka ng mag-gossip, i-resolve nyo na lang. So this verse no na highlights that yung pagre-rebuke ng isang kasalanan ay hindi po isang judgment, but it is an act of love na sabihin natin na wag mo nang ulitin, parang ganon. So approaching that person, no, sabi doon, approaching that person in privately, no, nakausapin sila through counseling. So that would be a best example na kagaya sa buhay ni Joseph na instead of having revenge sa mga kapatid niya, kinausap yung mga kapatid niya as an opportunity na to love them more, parang ganon. And the next is, thou shalt forgive him. So, Luke chapter 17 verse 4, sabi dito, forgiveness is essential. No? Joseph forgave his brother despite of the repeated offenses. So, maraming beses siya na-offend no, during his times no, bago siya nabenta doon sa Egypt. But Jesus commands repeated forgiveness to reflect God's mercy and to free our hearts from bitterness. Kasi in the Jewish culture kasi, na they have this so-called tatlong beses lang sila pwedeng mag-forgive sa isang tao. Ganon yun. Kasi it's very common sa kanila na pag more than 3 times, iba na yun. Parang sabihin natin absurd. No? Parang sa atin, kalokohan na yung always ka na lang nagfo-forgive, forgive. Sa kanila, wala kasi yun eh. First offense mo, kaya ka na lang patawarin. Second time offense mo, kaya ka na lang patawarin. Third time offense mo, kaya ka pa rin lang patawarin. But fourth, fifth, sixth, seventh, 8 times, wala na. Para sa kanila yun, kalokohan na yun. Parang it's absurd, no? Why does Jesus commands forgiveness even the offenses were repeated, no? So, halimbawa, yung family natin, no, family member na sa atin, no, halimbawa yung, siyempre, yung mga kapatid natin, no, na mga pasaway, always sila nakaka-offend sa atin, pinapatawad natin. So, ganun din sa atin, no, sa church natin, no, na God emphasizes forgiveness. So, rather than hatred or anger, si Jesus po is always reminding us for forgiveness. Luke chapter 17 verse, sabi dito, if he trespass against thee 7 times in a day, thou shalt forgive him. So more than 3 times pa according to the Jewish culture. Matthew chapter 18 verse 21 to 22, sabi dito, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. This was the same occasion no, nung tanong si Pedro, si Matthew na regarding po how many times po kaya natin patawarin ng isang tao? Itong yung sabi ni Jesus, until 70 times 70, 7. So meaning to say, in the olden days kasi, pag ganito na karami yung number no na nire-replicate, it means to say it is infinite. But it doesn't means na infinite siya, na we should always, okay lang, patatawarin ako ng Panginoon. If ever yung ikaw yung gumagawa ng kasalanan, you don't have to say na, sige lang, unlimited naman yung kapatawaran ng Panginoon. Kasi for us, no, we always believe no, na yes, God's mercy is enduring, God's mercy is infinite. But, no, merong but, no. Yung but na yun is merong pagpapalo. So, yung pagpapalo is very masakit, no? But, masakit in the sense na God is helping us or teaching us na yes, He is willing to forgive you, but there would be a consequence. Ephesians chapter 4 verse 32, sabi dito, forgive one another even as God, Christ's sake, hath forgiven you. So, magpatawad ka. Kasi nga, ang Diyos natin, pinagpatawad tayo. He forgive us from all our unrighteousness. So, tayo rin, kaya natin magpatawad sa mga kapatid natin. And Colossians chapter 3 verse 13, sabi dito, forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel, even as Christ forgive you. So, we should have to forgive ourselves, no? First, ourselves na kailangan natin patawarin ating sarili, patawarin natin ating mga sabihin na lang natin na kapatiran na if they ever have a
a form of offenses, no, na na-offend ka, we should always forgive them in the Lord. So forgiveness is obedience. Totoo po 'yun. Kung di mo kayang magpatawad, then you're not obedient to the Lord. So it's just not merely by feeling, but it's a commitment to the Lord. So, kailangan natin magpatawad repeatedly. So, hindi po ugali ng isang Kristiyano, pag halimbawa yung isang Kristiyano na-offend ka sa isang Kristiyano, sa isang kapatid, sabihin mo, oy, tama na. You're crossing the boundary. So, hindi tama yon. We should always forgive. Even God is parang nag-forgive sa'yo. So, we should always not hold resentment, no resentment, grudges, and we should always to protect our relationship sa ating mga kapatiran because hindi naman tayo lahat perpekto eh. Lahat naman tayo is we have our own parang we have our mayroon tayong mga attitudes kumbaga. So we're just one with Christ. So we should always learn to forgive, turn the opportunity na ng offenses into an opportunity for growth, no, especially to learn more kasi nga syempre 'di ba kung hindi mo siya kayang i-outgrow yung mga offenses na nangyari sa iyo, then hindi ka rin lumalago kasi nga in bottom line God says he will give you the strength, no, to endure, to learn, no, those instances para mag-grow ka sa isang pagiging Kristiyano. So we should always demonstrate, no, love na sa mga kapatiran natin as Christ Himself loved us. So dito po tayo nagtatapos. So Joseph's story illustrates the teachings of Luke chapter 17 verse 1 to 4 na sabi dito that offenses are really inevitable, unavoidable, parang gano'n, no? Hindi natin maiwasan. But God is teaching us that every circumstances, no, every offenses nga nangyari sa atin will have an opportunity for growth, no, yun yung sabi ko, we'll have that opportunity for growth, for learning, and for love kasi nga 'di ba yun yung pinaka goal is to love who offended you, no? Sabi nga ng Panginoon, mahalin mo yung kaaway mo, parang ganon. So by expecting offense, no, we should always guard our influence, especially our testimony, na hindi tayo magiging stumbling block sa ating mga kapatiran, and we should always uh, reprove or rebuke whoever is, no, if ever mayroon tayong mga kapatiran na sa tingin natin hindi maganda, we should always approach them with love, um, not with sin, no? Kasi minsan talaga, no, sabi ko na we should backfire. Kung baga, magba-backfire din tayo. Kung anong ginawa niya, yun yung gagawin mo sa iba. So no, hindi pala siya tama, no? So I hope we all learn something for tonight, no? With this a short devotion na even me, no, na as I grow, no, much maturely in my Christian life, no, na this kind of topic, no, na magtutul isang malaking tulong para sa akin to grow more na yung mga ganito palang instances regarding on Joseph's lives na paano ginawa ng Panginoon ang isang bagay na hindi siya, sabihin natin, hindi naman siya kaaya-aya or kagandahan, but it turns out to be good because God was involved with it. So salamat po. Let us just bow our heads and pray. Lord, Heavenly Father, salamat po, Lord, for this short devotion for tonight. And thank you, O Lord, sa wisdom. Thank you, O Lord, sa aming natutunan regarding on Joseph's life, on how you created an opportunity, Lord, sa buhay niya. Bagaman hindi po sabihin natin, Lord, na yung mga trials and hinaharap niya during his lifetime was really bad, but with that bad things na nangyari sa kanya is a growth opportunity para sa kanya, Lord, na to forgive and to develop sa pagmamahal at gayon din sa forgiveness. Salamat din po ito, Lord. Please protect us for the whole week. Pagbalik namin sa aming mga bahay, sa aming mga trabaho, and help us, Lord, to be a good testimony, especially during these times, Lord, na alam namin na maraming natatakot sa labas, but it is a great opportunity, Lord, na to reach them and to share them the gospel that you were a true God fulfilling your divine plan in the days ahead. Salamat po nito, Lord. We love you. In Jesus' mighty name, amen. Balik ko na po kay Brother Elijah yung floor. Salamat po sa lahat.
forgiveness. Kung gusto mong maging, ang pamantayan, isa sa pamantayan ng isang tao ay nagmamature ng papatawad. Yan isang pamantayan. Okay? So, salamat din, Brother Karim. At sa lesson. So, let's now pray. Is there any urgent prayer requests? Yung paninikip ng dibdib. Ano na yun ng papa mo? Henner. Anyone else? Meron po ba kayong prayer requests aside from Tatay Hiner, yung tatay ni Sister Sheila, si Ka Hiner. Okay, so kung wala na, let's all stand up. Let's go to God in prayer. Tayo po ay mag-pray. Panginoon Diyos sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa patuloy mong pagtuturo sa amin. Hindi lang, Panginoon, yung pong practical at even theological and biblical foundation, Panginoon Diyos, ng aming pong paglakad sa inyo bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano at tagasunod mo, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, sapagkat meron po kaming lugar na nagtitipon-tipon kami, binigyan niyo kami ng araw, isang araw upang kami ay makapagsamba o makapagpuri sa iyong pangalan, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, sapagkat nagtuturo kayo not based on the ideology or idea of men's wisdom. You are teaching us through biblical matters, Panginoon Diyos. Thank you for those men who are studying your words, and later on they will share to us the biblical truths. It's like the passage we have been learned, or we have been heard a while ago, that we learn how that the maturity will come from one of the way that a believer becomes matured. He or she will know how to forgive. And Lord, tonight as we depart temporarily, we pray, Father, for Hiner Almerol, yung pong kanya pong sa dibdib po niya, Panginoon, ay meron po pa rin nararamdaman na paninikip. Inilin po namin, Panginoon Diyos, na anuman bagay na instrumentong gagamitin mo sa kanya, yung Tutiokotes, ay makita, Panginoon, at bigyan niyo po ang doktor ng knowledge and wisdom kung ano yung mga bagay na gagawin ni Hiner Almerol, Panginoon Diyos, na tatay ni Sister Sheila.
Also, palahin po namin yung pong mga kapatiran po namin na na-delay ang kanilang flight, ang Dumagi family, Sister Sharina. Naman yung kalooban mo, Panginoon, sa kanila, sa kanilang pagbabalik, nawa Panginoon, i-provide niyo po yung needs nila. At makabalik po sila sa UAE upang makapiling po namin sila, Panginoon Diyos. Dalayan ko na rin po, Panginoon, yung aming pong mga kapatiran, yung financial needs ng aming anniversary on April 12, yung commitment po ng bawat isa. Naway tulungan niyo po kami maging parte ng gawain na ito, ng events na ito, ng occasion na ito, Panginoon Diyos, not for ourselves, but in order to glorify your name, O Lord. Also, we pray for the CBC Bulacan delegates. Financially, we pray, Father, on that appointed day na magta-travel sila, may you favor them, O God, sa mga immigration officer. Also, Lord, we pray for the ISC delegates. Until now, wala pa pong mga schedule for interviews sa mga bagong kukuha ng US visa. At hinilin po namin, Panginoon, if your will be done, even though amidst of the situation, kahit na meron na nangyari sa Dubai, doon sa embassy, but if we believe that if your will, it will come to pass, O God. Also, we pray for the needs sa mission house, churches na itatayo sa Tanay Rizal, sa Binalonan, sa Switzerland, maging Panginoon Diyos yung renovation ng ECBC, yung financial provision, Panginoon Diyos, pagkaloob mo po sa kanila. Panginoon namin po ilalapit yung mga kapatiran po naming buntis, like Sister Ana Loren Encarnado, Sister Arlene Joy Kabatik, Sister Abigail Grueso, Sister Jonabel Hejas, yung healthy pregnancy both of the mother and their child, Panginoon Diyos, and provision sa kanilang pong panganganak, maging normal yung kanilang pong mga pag-anak, Panginoon Diyos. Normal yung bata, walang sakit, lahat ng parte ng katawan niya normal, kompleto. Oh Lord, we commit them to you. Also, yung pala isang inlalapit ko po, Panginoon Diyos, yung pong plan ng Moreno family to move in Canada for the purpose of to expand the ministry of yours in Canada, Panginoon Diyos. And also we pray for spirit-filled life for all CBC MMI worldwide. CBC and CBC MMI worldwide. Na during this kind of life or this situation, help us to trust you more and to be faithful, Panginoon Diyos, sa mga ginagawa po namin. Paalalahan ko din po, Panginoon, yung mga job seekers, like Brother Jimuel, nakahanap po, manaway, siya po yung makahanap na po ng trabaho. Kalooban mo rin kay Sister Jasmine na trabaho, Panginoon Diyos. Nawa, Panginoon, kayo po ang magbigay sa kanila ng katalinuhan. Paalalahan ko na rin po, Panginoon, yung mga kapatiran sa Kuwait. Yung protection sa kanila, yung family ng Kabatik, yung mag-asa, yung Pineda couple, si Brother Richmond, Sister Romina, makahanap po ng trabaho, and the rest of the brethren there, tulungan niyo po sila, Panginoon. Si Brother Joshua, makapagpatuloy, Panginoon Diyos, at hindi po sila maapektuhan. Maaring may mga bagay na you allow it, but help us, O Lord, in spite of these circumstances, na manatili po kami in our ground, sa paglilingkod, sa pagtatapat, sa
pagtitiwala sa iyo, Panginoon Diyos. Ama, hiniling ko po, Panginoon, ang Batyaw Couple. Nawa, Panginoon Diyos, patuloy niyo po pagpalain ng mag-asawang ito. Sila po'y napakalaking pagpapala sa amin dito sa UAE. Pagpalain niyo po yung asawang ito, naway bigyan din po sila ng anak. Si Sister Kish at si Brother Karim, Panginoon Diyos. Also, dalahin ko po yung mga kapatiran po namin, hindi po namin kasama tonight. For the reason, yung iba may trabaho, yung iba ay nagpapanik dahil sa pangyayari. We pray, Father, kayo po yung magbigay ng peace sa kanilang puso despite of these circumstances. Oh Father, we thank you very much for this opportunity. Salamat din kasama namin si Brother Jonathan. Nakabalik po siya ng palawalhati din sa UAE. Nakasama po namin siya. At yun din po Panginoon sa ibang mga kapatiran po na ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay amin pong binabalik sa iyo. Ito po yung aming dalangin sa nag-iisang pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you very much, Brother Karim, Brother Benji, Babati. Thank you. Bye-bye. Sister Romina. Ayan, kasama natin ang si Brother Albert, Sister Sharina. Ayan. Miss Romina, bye-bye po. Bye. Ayun na. Ingat po kayo. Kailan ang flight nyo, Brother Albert? Daddy, hindi ka po naririnig. Sasalita ako. Open. Kayo, wala. Daddy, hindi ka po naririnig. Sila Kanina po. nagsasalita. Naririnig ako ni Brother Karim. Ako hindi nyo naririnig. Okay na po. Ulitin niyo daw po. Naririnig niyo Wala na ako? kasi pastor dito. Opo. Ang dapat po, mamaya, dapat bukas uli, flight namin, na-cancel po uli. Ang pinaka-earliest po na flight namin sa Singapore, 7 pa. Pero sabi ko, hold na lang muna. Pagka nag-open spare, nagkaroon ng available, saka na lang kami magpapabook po. Si Sister Sharina, alam ko, meron po siyang na-rebook na March 4. Yun po kung open na po yung space dyan sa UAE. Pag hindi pa rin po, magtatagal pa po. Sana po, hindi natin alam eh. Ano ba, kamusta ba sitwasyon niyo po dyan? Meron pa rin po kaming narinig na mga daung-dung ng mga bomba. Sa Riga, ang daming missile, 6, sunod-sunod. Sa Riga. Tumabog? Sa Riga, Na-intercept? 6 yung missile na Oo. Na-intercept. Opo. Pero ano na lang, debris na lang yung bumagsak. Opo. Tapos sa may DIP, meron din 4. Tapos yung Jumeirah, sa may Palm Jumeirah, yun, tinamaan, drone ang gamit. Then sa Burj Al Arab, yun din, drone din ang gamit, tinamaan din. Oh. Tapos sa Abu Dhabi, yun yung unang tinamaan, may namatay na isang Pakistani. And then, habang kanina, nagpipreach si pastor sa Sunday school, ang daming boom, boom, boom. Ay, pastor, hayaan nyo yan, huwag nyo ano yun. Yan po ba sa Kuwait? Kamusta po kayo?